Daniel's point of view. Kanina pa ako kumakatok sa pintuan ng maid's quarter. Pero hindi pa rin ako pinagbubuksan ni Alexa. I know something is bothering her. Kailangan ko siyang makausap. Bigla na lang kasi nag-iba ang mood nito. Alam kong may mali, lalo na nang makita ko siyang umiiyak. Alexa, open this door, please. Pakiusap ko. Naghintay ako ng ilang segundo pero wala pa rin ang dalaga. Pumasok sa isipan ko na may naitago akong susi para sa maid's quarter. Mabilis akong nagtungo sa kusina at binuksan ang isang drawer doon. Ako lang ang nakakaalam kung saan ito nakatago. Wala akong sinayang na oras. At ganoon na lamang ang paglaki ng mga mata ko nang makitang nakatuwalya si Alexa at nagsusuot ng panloob na kasuotan patalikod sa direksyon ko. Kaya't kitang-kita ko ngayon ang maganda at makinis nitong likuran. Naramdaman naman ni Alexa ang presensya ko. Kaya lumingon ito sa kanyang likuran. Nakita ko rin ang sobrang pagkagulat sa mukha nito. Bakit nandito ka? Malakas sa saad ni Alexa. Imbes na tumalikod ako ay nagawa ko pang ngumiti. Nagtatakbo naman ang dalaga at malakas na sinarado ang pinto. Bahagya akong pinagmasdan ng kwarto. Malinis ang kwarto niya na halatang halata na babae ang nakatira dito. This might too small for her. Di bale, sa kwarto ko na lang siya matutulog. Kung ayaw naman niya, mayroong bakanteng kwarto sa itaas. Bigla kong narinig ang pagbukas ng pintuan. At kita ko ang galit na mga mata ng dalaga. Anong ginagawa mo rito? Galit nitong tanong. Mag-uusap tayo, Alexa. Nilagpasan lang ako ni Alexa at umupo sa gilid ng kama nito. Nakatalikod sa gawin niya. Alam mo na wala naman tayong dapat pag-usapan, Sir Daniel. Saka dapat hindi ka pumapasok sa kwarto ng katulong mo, hindi ba? Kaya pwede ka nang umalis. Kaagad na nagsulubong ang kilay ko dahil sa kakaibang tono ng pananalita niya. Tumaas ang gilid ng labi ko. Alam ko na kung bakit siya nagkahaganito. Lumapit ako sa dalaga at tumabi sa kanya. Pero lumalayo lamang si Alexa. Napabuntong hininga na lamang ako. Alexa, bakit ka ba nagagalit? May nagawa ba akong mali na ikinagagalit mo? Nagmamaang-maangan ako na hindi ko alam kung ano ba ang kinagagalit niya. Hindi pa rin nagsasalita si Alexa at nananatiling nakatingin sa kawalan. Hinawakan ko ang kamay nito na kinatingin sa akin ng dalaga. Kaagad namang tinabig ni Alexa ang kamay ko sa kamay nito. Nang tumingin ako sa kanya, nabasa na niya na galit nga ito. She's mad because she's jealous. I knew it. She was jealous of Nancy. Alam na alam ko ang ganitong tingin. Sa dinami-rami ng nakarelasyon ko, professional na ata ako pagdating sa ganito. Narinig ko ang mahinang pagdikhim ni Alexa. Sino yon? She asked. She's Nancy, my ex-fiancée, but we're not. She cut my words. Alexa looked at me with her fiery eyes, raised eyebrows. I can see the forming of tears in her eyes. So, fiancé mo pala. Ikakasal ka na pala. Wow! Tapos nakikipaglapit ka pa sa akin? Gagawin mo akong babae mo? Sambit ni Alexa. Hindi nakatakas sa akin ang mapakla nitong tono at pagkuyom ng kanyang mga kamao. Umiwas siya ng tingin. Halata ko na pinipigilan niya lang na umiyak sa harapan ko. No babe, let me explain. Explain what? Alexa rolled her eyes. Imbis na malungkot o magalit ako dahil sa inaasta niya ngayon, masaya pa ako na makita siyang ganito. Ito ang unang beses na nakita kong nagselo si Alexa. Tumagal ang relasyon ko kay Nancy ng 5 taon. Ang mga magulang niya ay close friend ni Papa. Kaya naman nung malaman nilang bumagsak ang kumpanya dahil nga napabayaan yon, na na-confine si Dad, kinausap nila ako tungkol sa isang proposal. At ang tanging paraan lang ay pakasalan ko si Nancy. I look at Alexa, who's now already looking at me. Yes, aminado ko na babaero ko. Pero si Nancy, wala akong naramdaman sa kanya. I only treated her like a little sister to me. Tinuring namin na parang wala lang ang proposal. She has a boyfriend. Then we told the Nancy's parents that we both didn't agree in the proposal. Nancy also said about her relationship, and she was the one who canceled the proposal. Nancy is a nice, kind girl, Alexa. Nasabi niya sa akin kanina na gusto ka rin niyang maging kaibigan.
at walang namamagitan sa aming dalawa. Katahimikan ang bumalot sa aming dalawa pagkatapos kong sabihin ang lahat ng yun. Alexa still staring at me. Kumibot ang labi ni Alexa. I held her head and put it on my chest at bahagyang hinaplos ang likod nito. Don't cry, babe. Please, trust me. Bulong ko. Hinawakan ko ang itaas ng ulo nito. Pero magulhol si Alexa. Nabalot naman ang kasiyahan ng puso ko nang yakapin ako nito ng sobrang higpit. This time, I'll never love any woman. Only Alexa. Just her. I am already complete. Nakangiti na saad ko sa aking sarili. Nang tumahan na sa pag-iyak si Alexa, ay bumitaw na ito sa pagkakayakap at inangat ang kanyang tingin sa akin. Magpapaalam sana ako sa'yo. Kumunot ang noo nito. Paalam sa... Ngayong linggo kasi darating yung kaibigan ko na galing abroad. May welcome party kami sa bahay nila. Magpapaalam sana ako kung pwede ba akong sumama. Of course you can. Pero ako maghahatid and magsusundo sa'yo. And girls lang kayo, hindi ba? Walang lalaki. Kasi kapag nakita kong may lalaki na kayong kasama, iuuwi na kita. Alexa nodded her head and smiled. She hugged me and kissed my chin. Thank you, babe. She happily said. Natigilan naman ako nang marinig ko ang pagbanggit niya ng babe. What did you just call me? Alexa lifted her head up. Babe Makoy. Natatawang binabanggit ni Alexa ang mga salitang iyon, kaya hindi ko na napigilan pa na halikan siya sa labi. Nahihibang na talaga ako sa iyo, Alexa. Ang sarap sa tenga na tinatawag mo akong babe. Pinagdikit ko ang noo naming dalawa. Humagikik lang si Alexa, pero bahagya muna akong lumayo at tinitigan ang suot nito. Bahagya akong dinampian muli ng halik ang labi niya, na buong puso namang tinugon ni Alexa. At ilang sandali pa'y muli nilang dinama ang bawat isa. Alexa's point of view. Napangiti ako nang maalala ko ang nangyari sa amin ni Daniel kahapon, at masaya ako dahil kapiling ko ang binata na matagal ko nang minamahal. Babe, tapos ka na? Nabalik ako sa wisyo nang nagsalita sa labas ng pintuan si Daniel. Oo, tapos na ako. Nagsusuklay na lang ako. I'll wait you outside. Yes, boss. Good girl. Mapupunit na yata ang labi ko sa kakangiti dahil ganito na lang ang araw-araw na pag-uusap namin. Hindi katulad dati na galit siya at ayaw niya akong kausap. But now, everything has changed nang malaman namin na magkababata kami. Mabilis kong tinapos ang pagsusuklay at kinuha ko na ang shoulder bag ko. Pupunta ako ngayon sa bahay ni Mandy. Ngayon na ang dating niya. Excited na akong makita ang kaibigan ko na matagal-tagal ko na ring hindi nakita. Pumunta kaagad ako sa labas ng gate at nakita kong nakasandal doon ang binatang napakagwapo. He's wearing jogging pants and white shirt. Nakadagdag pa sa kagwapuhan nito ang black sunglasses nito. Malulusaw na ako. Napakurap-kurap naman ako sa sinabi nito. Hindi ko na lang siya pinansin at pumasok na sa kotse. At maging siya rin, pero nakatingin siya sa akin na magkasalubong ang kilay. Bakit ka dyan nakaupo? Di ba dapat katabi kita? Umupo ka rito, Alexa. Sambit niya. Wala na akong nagawa kundi ang lumipat sa harapan at tumabi sa binata. Nagulat pa ako nang bigla itong lumapit at kinuha ang seatbelt at ikinabit sa akin. Rinig na rinig ko ang malakas na pagtibok ng puso ko dahil sa ginawa nito. Natigilan pa ako nang tumingin ito sa akin at mabilis na hinalikan ako sa labi. Ilang sandali pa ay nasa biyahe na sila. Sinabi ko ang address ng bahay ni Mandy. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nasagi sa isipan ko sila mama at papa at ang mga kapatid ko. Kamusta na kaya sila? Dapat ay bisitahin ko rin sila. Tama, bibisitahin ko sila sa susunod na linggo. Magpapaalam muna ako kay Daniel at baka kung anong isipin nito kapag umalis lang ako ng walang paalam. Alexa! Pagkapasok ko pa lang sa bahay ni Mandy, ay sinigaw na kaagad nila ang pangalan ko at mabilis na pumunta sa akin. Sabay-sabay silang yumakap sa akin at hindi ko na nabalanse ang katawan ko, kaya pare-parehas kaming natumba. Sobrang bigat nila at hindi ako makahinga.
Hey, hindi na ako makahinga. Sabi ko sa kanila, pero tumawa lamang sila at isa-isang tumayo. At tinulungan naman nila akong makatayo rin. Sorry Alexa, sobrang namiss ka lang talaga namin. Wika ni Donna. Tumango naman yung iba kong kaibigan at tinitigan ko sila isa't isa. Ang masasabi ko na lang ay sobrang laki ang pinagbago nila kaysa dati. Mas lalo kayong gumanda. Saad ko. Pero ang mga ito naman ay hindi man lang nagpasalamat sa sinabi ko. At nagmamaganda na naman sila. Yes friend, matagal na kaming maganda. Hindi mo pa ba alam? Saad ni Janice at nagpapi-eyes pa na ikinangiwi naming lahat. Napanguso naman ang mukha ni Janice nang makita niya sa amin ang mga reaksyon naming yun. Hindi niyo talaga ako mahal no? Hindi niyo man lang ako suportahan? Pagsusungit nito na ikinatawa namin. Ang drama mo te, tara na nga. Simulan natin ang welcome home party ni Mandy. Sobrang enjoy si Alexa ng mga sandaling yun. Ang sarap sa pakiramdam na muli niyang makasama ang mga kaibigan niya. Sabay-sabay kaming nagtawanan nang makita namin ang mga larawan namin noon sa collection album ni Mandy na nakatago sa cabinet niya ng matagal. Ilang taon na rin kaming hindi nagkikita, kaya ngayon lang ulit namin nakita ang isa't isa. Grabe, sobrang bata pa ng hitsura namin at ang liliit pa namin dito. Ang bilis talaga ng panahon. Akalain mo yun magsasampung taon na tayong magkakaibigan and still counting pa girls. Sambit ni Donna. Sumang-ayon kami sa sinabi niya at nagyakapan kaming lahat. Girls, nabaling ang atensyon namin kay Janice. May gusto itong sabihin pero nahihiya siya. Tinaasan lang namin siya ng kilay para mapaamin kung anong sasabihin niya. Nakita ko na si Mr. Right. Saad niya na sumisigaw pa sa kilig. Kainis, ang sakit sa tenga ng sigaw mo Janice. Inis na sabi ni Mandy. Sorry, pero kasi hindi ko mapigilan. Nang makita ko kaagad siya, tumibok kaagad ang puso ko. Kahit napaka-harsh niya sa akin, still gumagawa ko ng move para mapansin niya talaga ako. Girls, kinikilig talaga ako, lalo na kapag tinitingnan niya ako sa mga mata. Anong pangalan ba? Tanong ko sa kanya na kinatigal niya. His name is Gerald Santiago. Gerald? Di ba isa yon sa mga kaibigan ni Daniel? Hindi ako nagkakamali dahil may isang naganganang Gerald din ang nagpakilala sa akin nung nasa bahay sila ni Daniel. Naku Janice, pinapaalala ko lang na mag-ingat ka, lalo na't lalaki na naman niyan. Sambit ni Mandy. We know her as a man-hater. Ayaw na ayaw niya sa mga lalaki dahil nga sa papa nito. Alam ko, pero hindi ako titigil ng paghabol sa kanya hanggang sa mahulog siya sa akin. Kapag ikaw nasaktan at umiyak dyan sa lalaking yan, hindi ka namin sasamahang lahat. Bahala ka dyan. Sambit ko. Alexa? Lumingon ako sa tumawag sa akin na si Donna. Bakit? Tanong ko pero nakatingin lang siya sa akin. Please take care of your heart. Naguguluhan ako sa sinabi nito, kaya umupo ako sa kama at pinakatitigan siya. Anong ibig mong sabihin, Donna? Huminga naman siya ng malalim at umupo na magkaharap kami. Nakigaya na rin ang iba na tila na sa akin ang atensyon ng mga ito. Nakita ko kanina na lumabas ka sa isang sikat at mamahaling sasakyan. Nakatingin lang ako sa gawi mo at nagulat talaga ako nang makita ko ang mukha ni Daniel Marcos. Napanganga ako sa sinabi nito. Nakita niya? Lumunok ako ng mariin at hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Si Daniel Marcos? Sigaw ni Free na hindi makapaniwala. Girl, that guy is so popular all over the world. Dahil sa marami itong hawak na branches ng kumpanya na nagkalat sa buong mundo. At hindi lang yun, kundi ang kagwapuhan nitong pinapangarap ng mga babae. Babaero siya, Alexa. Dagdag nito. Tama nga naman ang sinabi ni Frin, pero hindi ko alam sa sarili ko kung bakit kailangan ko siyang ipagtanggol. Babaero? Alexa, sinasabi ko sa'yo na iwasan. Hinding-hindi ako iiwas sa kanya. Never. Sad ko na kinagulat nilang lahat. Bakit ako iiwas? Kung alam ko naman sa sarili ko na kapag kasama ko si Daniel ay nagiging masaya ko at panatag ang loob ko sa kanya. Sabihin mo nga sa amin, Alexa,
Do you like him? Tanong ni Mandy na naghihintay naman yung iba na sumagot ako pero nakatingin lamang ako sa kanila. Bumuntong hininga ako at sinabi ang totoo. Yes, gustong gusto at mahal ko si Daniel. Narinig ko ang malakas na pagsinghap nila. Nagulat ako nang pinaghahampas nila ako ng unan. Ikaw talagang babae ka! Pilit akong umiiwas, pero sadyang mabilis at marami sila. Tama na nga. Doon lang sila tumigil at binigyan ako ng masamang tingin. May sasabihin din ako sa inyo tungkol kay Daniel. He is my childhood best friend. He is McCoy. What? Ha? Alam kong ganito na ang reaksyon nila, kaya hindi na ako magugulat sa pagtaas ng boses nila. Pero papaano? How? Mahabang kwento, pero dahil marami pa naman tayong oras ay sasabihin ko na sa inyo ang lahat-lahat. Tumango lamang sila at humiga na kami sa kama ng magkakatabi. Doon ko na rin sinimula ng pagkukwento tungkol kay Daniel. 2:00 ng madaling araw nang nagsiuwian na kami sa bahay namin. Nalaman at nakita rin nila ang pagsundo sa akin ni Daniel. Na ikinalukot ng pagmumukha nila. Ingatan mo yung kaibigan namin ha. Malalagot ka talaga sa amin. Ipapademanda kita kahit sobrang yaman mo pa. Napangiti ako nang bumalik sa memorya ko ang mga pinagsasabi nila bago pa ako makasakay sa kotse ni Daniel. Ngumiti lamang si Daniel at nangako na hinding-hindi niya ako sasaktan at walang mangyayaring masama sa akin. What's going on? Anong iniisip mo? Nabaling ang atensyon ko kay Daniel na ngayon ay nagmamaneho papuntang bahay. Wala naman. Naramdaman ko namang hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahang hinalikan ng likod ng kamay ko habang nagmamaneho siya. Bumilis naman ang tibok ng puso ko dahil sa malambing na gestures nito. Alam niya at sigurado siya na ito lang ang lalaking mamahalin niya, kahit na walang kasiguraduhan kung hanggang saan siya mamahalin ni Daniel, lalo na at malaki ang agwat nila sa buhay. Handa kaya ang ipaglaban ni Daniel ang nararamdaman niya para kay Alexa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.